Pinunta ni Larry para hindi ito makilala ng tao. At bago mag-umpisa ang kanyang pagpapasa ng krus, isang mataimtim na panalangin muna ang kanyang inaalay. Pag nagpapasan ako ng krus, bali pinupuntahan ko dalawa. Yung sa may pangpang matanda, tawag namin, bali Barrio Santo Niño yan. Kaya babalik ako dito sa Sagrada de Familia namin dito sa chapel. Dumadapa at idinadagan sa likuran ni Larry ang krus sa bawat chapel na kanyang pinupuntahan. Mula hapon, inaabot siya ng gabi sa paglalakad at pagbubuhat ng krus. Kinabukasan, Biyernes Santo, pagpapalaspas naman ang panata niya kasama ang iba ring namamanata. Hindi raw basta-basta ang penitensyang ito. Sa experience namin, yung parang yung mga iba, yung medyo nagko-collapse, ganun. Kasi yung blood pressure nila, parang hindi masyadong kontrolado. Ganun. Bago magpalaspas, tinatalian muna ang kanilang mga katawan para hindi tumaas ang pressure ng dugo sa oras na sila ay sugatan. Pagkatapos, kanya-kanyang hampas ng likod. Kapag namanhid ang likuran, ibig sabihin handa na itong sugatan. Habang duguan, hinahampas nila ng palaspas ang sugat habang sila ay naglalakad patungo sa mga pabasa. Bawat pabasa kanilang hinihintuan para manalangin. Pero ayon kay Larry, hindi lahat ng namamanata ay sinsero sa kanilang ginagawa. Masakit man daw isipin, ang iba ay ginagawang biro ang sagradong panata. Sa kabila ng paglalaro ng ilan, masigit pa rin daw marami ang naniniwala sa panata. May katapusan din ang panata ni Larry. 3 taon na lang at hihinto na rin siya. Ang mahalaga, natupad ang kahilingan niya para sa pamilya at nagampanan niya ang pangakong binitiwan niya sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panata. Lumipas man daw ang panahon at husgahan man daw siya ng iba. Ang panata niyang ito, ang siya raw na nakapagbago sa kanya.